Sa Pilipinas, ang pagdami ng mga online lending apps ay nagbigay daan sa maraming Pilipino upang mabilis na makakuha ng pondo sa oras ng pangangailangan. Gayunpaman, ang kaginhawahang ito ay may kalakip na panganib, lalo na kapag ang mga nangungutang ay hindi nakakabayad ng kanilang utang sa tamang oras. Isang karaniwang taktika na ginagamit ng ilang OLA upang takutin ang mga borrowers nila na magbayad agad ay ang pagbabanta na magsasampa ng kaso ng fraud. Ang video po na ito ay naglalayong ipaliwanag ko ng detalyado kung ano ang kahulugan ng fraud ayon sa batas ng Pilipinas at alisin ang mga maling akala tungkol sa mga banta ng mga OLA. Ano nga ba ang fraud? Ang fraud o panloloko ay isang criminal offense na tumutukoy sa intentional na pandaraya upang makamit ang hindi makatarungang benepisyo. Sa konteksto po ng mga OLA, ang pagbabanta na magsasampa ng kasong fraud dahil sa unpaid utang ay kadalasang walang legal na basihan. Ang hindi pagbabayad ng utang sa pangkalahatan ay hindi itinuturing na panloloko kundi isang civil matter. Ang pangunahing remedyo para sa mga nagpapautang ay magsampa ng civil case upang singilin ang utang at hindi isang criminal na kaso ng fraud. Sinasabing may fraud kapag ang borrower ay umuutang ng may intensyon na hindi magbayad mula sa simula. Subalit, mahalagang tandaan na hindi lahat ng unpaid utang ay may tuturing na fraud. Ayon po sa batas ng Pilipinas, may mga partikular na elemento ang fraud na dapat mapatunayan muna bago maituring na may naganap na fraud. Ayon po sa Revised Penal Code ng Pilipinas, may tatlong pangunahing uri ng fraud na maaaring ikaso sa ilalim ng Article 315. Una, estafa. Ito ay tumutukoy sa anumang pandaraya na nagdulot ng pinsala sa iba. Halimbawa nito ay ang pagkuha ng pera o ari-arian sa pamamagitan ng panlilinlang. Kung nais po ninyong malaman ng detalyado ang tungkol sa estafa, maaari ninyong panoorin ang nakaraang video ko tungkol dito. Pangalawa, swindling. Isang partikular na uri ng estafa kung saan ang pandaraya ay isinasagawa sa pamamagitan ng pagbibigay ng peking pangako o pagtatago ng katotohanan upang makakuha ng pera o ari-arian ng iba. Pangatlo, other deceits. Kasama rito ang iba pang uri ng fraud na hindi direktang nakasaad sa mga una kong nabanggit na kategorya, pero nagdulot ng pinsala sa iba. Kapag ikaw ay may unpaid utang sa isang OLA, ang pagsampa ng fraud case laban sa iyo ay isang seryosong usapin. Subalit, mahalagang tandaan na ang hindi pagbabayad ng utang dahil sa kawalan ng kakayahan ay hindi otomatikong maituturing na fraud. Upang masabing may fraud, dapat mapatunayan ng mga OLA ang mga sumusunod. Una, may malinaw na intensyon na manloko. Ang borrower ay may intensyon na hindi magbayad mula sa simula pa lamang ng pag-utang. Pangalawa, pagbibigay ng mga peking impormasyon. Ang borrower ay nagbigay ng maling impormasyon o dokumento upang makakuha ng loan. Pangatlo, pandaraya sa loan application. Ang borrower ay gumagawa ng paraan upang linlangin ang OLA sa proseso ng kanyang loan application. Ang mga banta ng panloloko mula sa mga OLA ay kadalasang taktika lamang upang takutin ang mga borrowers na magbayad ng kanilang utang. Mahalaga na ang mga borrowers ay magkaroon ng tamang kaalaman tungkol sa kanilang mga karapatan at ang tunay na kahulugan ng fraud ayon sa batas ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng pag-unawa sa batas at paghingi ng tamang tulong, may iwasan ang mga legal complications at may pagtatanggol ang kanilang mga sarili mula sa hindi makatwirang mga banta. Ang PhilFlag po ay patuloy na magtataguyod ng mga karapatan ng mga borrowers laban sa mga abusadong OLA. Layunin po namin ipalaganap ang tamang kaalaman at impormasyon upang maprotektahan ang mga Pilipino mula sa mga hindi makatarungang practice sa pagpapautang. Kung ikaw po ay isang biktima ng pananakot o pang-aabuso ng mga OLA,
Huwag pong mag-atubiling lumapit sa amin at para sa karagdagang impormasyon at suporta, maaari kayong mag-message sa aming official Facebook page o di kaya naman po bisitahin ang aming official website www.philflag.org. Ako pong muli si Miss A para sa PhilFlag.